Pag-usapan po natin sa ating vlog ngayon mga sangkay, itong malaking problema ng bansang Amerika na nagdudulot po ng isang malaking kaguluhan. At totoo po yun mga sangkay. Ang Amerika po ngayon ay magulo ang kanilang bansa at halos hindi po makontrol ng otoridad mismo nila. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ito magandang topic ito mga sangkay para po malaman nyo ang situation, ang status ng bansang Amerika since ang Amerika mga sangkay ngayon ay nauugnay sa ating bansa dahil nga po sa gulo laban po sa China. By the way, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. 1.19 million subscribers na po tayo mga sangkay at ilang tulog na lang 1.20 million subscribers. Kaya kung hindi ka ba po nakakapag-subscribe, makikisali ka na mga sangkay para mapabilang ka sa 1.19 o magiging 1.20 million subscribers ngayon. Okay, at nasa ibaba po yung subscribe button, i-click nyo lang, i-click nyo rin po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, ito mga sangkay, magandang pag-usapan po ito. Itong malaking gulo sa bansang Amerika ngayon. Para po magkaalaman mga sangkay. Now let's talk about the American economy. There are fresh fears of a recession there. America's fight against inflation has stalled, and that's raising concerns here in India as well. Okay. So, recession fears in the US spark concerns in India. So, itong problema talaga ng Amerika mga sangkay, medyo matagal na po itong pinag-uusapan at hindi po makontrol itong recession doon po sa kanilang bansa. Itong, alam nyo yun, halos weekly po mababalitaan nyo or halos every week. Ilang araw po, halos sunod-sunod, mga sangkay, meron po mga matitinding nangyayari sa Amerika. At isa po sa problema niyan, mga sangkay, ay dahil po sa kanilang ekonomiya na bagsak ngayon. So what really is happening? Let me explain. Since last year, the US Federal Reserve has been on a mission. It's also called the Fed. This is the Central Bank of America, the Federal Reserve or the Fed. Now, they've been trying to cool the American economy and contain the high inflation. So far, the Fed has not made any meaningful progress. Fresh data came out this week. Prices of many essentials are still high. Okay. Americans are still shelling out more money for refueling their cars, for buying homes, dining out, and buying clothes. Okay. Sa madaling sabi, ang bansang Amerika, dahil po sa tumitindig inflation, mataas po yung mga bilihin, matitindi po yung mga binabayaran, at bukod dyan mga sangkay, ang taas po kumbaga, ang taas po ng cost of living ng bansang US. That's the reason, mga sangkay, na marami po sa mga Amerikano ay nagiging palaboy na lamang po sa kalsada, wala na pong matirahan. Yan po yung hindi makita ngayon ng buong mundo. Akala po kasi ng marami na ang bansang Amerika kagaya po dati, mga sangkay, di ba? Dati dream country po yan, nating lahat. Pero ngayon, mga sangkay, ibang-iba na po ang bansang Amerika. And that is not good news for the Federal Reserve. So it has resolved to keep fighting. Recent readings on both job gains and inflation have come in higher than expected. Reducing rates too soon or too much could result in a reversal of the progress we've seen on inflation. So the Fed won't be cutting interest rates. And this has had a trickle-down effect. The European Central Bank has followed suit. The Governing Council decided today to keep the three key ECB interest rates unchanged. The incoming information has broadly confirmed our previous assessment of the medium-term inflation outlook. India's Reserve Bank is doing the same. Earlier this month, the RBI reviewed its interest rates. And just like the US and Europe, the RBI, the Indian Central Bank, also kept the rates unchanged. Okay. Ito po yung reason din, mga sangkay ngayon, na ang BRICS na tinatawag, okay? Ito po yung BRICS currency. Ito po ay Brazil, Russia, India, China, South Africa.
Itong BRICS ngayon, mga sangkay, nakakabuo po sila ng marami po sa mga bansa na nakikipag-join sa kanila. Pero yun na po talaga ang pangalan kasi nagpasimula po na ito, 5 bansa. Ito po ay ang Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Ito sila mga sangkay nag-umpisa. Ngayon, ito po yung malaking banta ngayon actually ng US dollar na tumatayo po na, kumbaga mga sangkay, sila po yung superpower currency. Kasi lahat po halos ng mga negosyante, mas gusto po nilang kunin yung US dollar para po sa kanilang trade, para sa kanilang mga negosyo. Kaya nga lang ngayon mga sangkay, nag-iiba na po yung takbo. Dahil itong BRICS, lalo pong nangingibabaw ngayon mga sangkay. Hindi pa naman nila nalalampasan ang US dollar kasi mas marami pa rin po mga negosyante at mga bansa na tumatangkilik. Kaya nga lang, nandun po sila sa momentum. Anong ibig sabihin nun? Pag nasa momentum, pwede po nilang malampasan anumang oras itong US dollar. Ngayon mga sangkay, ito ngayon ang malaking problema ng bansang Amerika kung kaya't mga sangkay, nagkakagulo po yung kanilang bansa, matindi yung inflation, yung taas presyo ng mga bilihin lalo pong lumalala. Okay? At if you remember mga sangkay, na pag-usapan mo natin dito, last year ba yun? Or last year? Or maybe last year? O nakaraang taon pala mga sangkay, na mayroon pong mga bangko ng Amerika. Mga mga major banks ng United States of America ang nagsara. Dahil po sa malaking problema nila. Nalulugi. At ngayon mga sangkay naman, nanganganib din po yung kanilang gobyerno na mag-shutdown. Dahil kulang na rin po sa budget. And this is one of the biggest problem ng Amerika. Bakit mga sangkay nagkakagulo ang mismong kanilang yung komunidad mismo? In January and February, inflation in India hovered around 5%. The RBI's target is to bring it down to about 4%. But just like in the United States, in India too, they're facing challenges. In its recent review, the RBI identified oil prices, geopolitical tensions, and volatility in financial markets as potential risks. So, malaking bagay din po talaga itong tension ng mga bansa. Ito po ay kung tawagin geopolitical tensions na nagaganap ngayon. Itong mga sigalot, Middle East, mga sangkay, isa po sa pinagkukunan po ng oil. Halos mga negosyo ngayon mga sangkay, gumagamit po talaga ng energy. Ngayon, tumataas po yung demand ng bawat mga bansa. Ang problema po dito mga sangkay, yung geopolitical tensions. America against China, Russia against US, Western against China and the other countries mga sangkay. Ang Middle East nagkakagulo. Kaya po mga sangkay, medyo nagkakaproblema po talaga dito. Kaya kung iniisip nyo na Pilipinas lamang po may problema pagdating po sa inflation, hindi po. Ang problema pa po sa ibang mga bansa kasi sanay po sila na sila ay mayaman. Sanay po sila sa masarap na buhay. Kagaya po ng bansang Amerika. Pero ngayon mga sangkay, sobrang nakakashock na ang bansang Amerika, which is tinitingala po ng maraming mga bansa ngayon, nagkakagulo dahil po sa tumitinding inflation at alam niyo mga sangkay, mismong gobyerno nila magulo. As the problem areas, India's top banker Uday Kotak gave his own assessment. He says the Fed's decision, the American Central Bank's decision, combined with rising oil prices the world over and... Diba? Tumataas po yung oil ngayon. Kahit saan naman po, dito sa ating bansa, ganun din. China's lack of growth are all troubling signs. In his opinion, interest rates will remain high in India. And everyone should, and I'm quoting... Grabe Sabi po dito, get ready for global turbulence. Ibig sabihin, mararanasan po ito mismo ng lahat. Yung US,
Nararamdaman na po nila talagang matindi. India. At marami pa pong mga bansa. So, mayroon po talaga magaganap pang sangkay na matinding problema ngayon ng buong mundo when it comes to, halimbawa na lang yung oil. Kasi ito po yung ngayon mga sangkay. Ito po yung gamit na gamit sa buong mundo. Ito po yung kinakailangan ngayon ng maraming mga bansa. Kapag mataas yung oil, tumataas din po yung presyo ng mga bilihin. So, ito po yung problema ngayon ng Amerika mga sangkay kung bakit ang gulo-gulo po ng kanilang bansa. Get ready for global turbulence. Now, inflation still remains a worry for central banks. If inflation remains high, central banks typically use interest rates to contain the rising prices of goods. Nako. What they do is they make loans more expensive. When the cost of borrowing is high, when a loan is more expensive, people and businesses will spend less money. That's what usually happens. When interest rates are high, buying homes and cars becomes expensive and businesses refrain from expansion. Grabe. Yan po yung problema ngayon mga sangkay. Kasi yung ngayon, mga sigalot ng mga bansa, instead na magnegosyo, di ba? Mayroon po mga gera, mayroon po mga awayan. Ang nangyayari, damay-damay po ito mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa ating pinag-usapan? I-comment nyo po sa ibaba kung ano po ang inyong natutunan. Okay? Mayroon po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Okay? I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.